Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Umakyat na sa halos 550,000 na kababayan natin sa Central Visayas ang naapektuhan po ng mapaminsalang magnitude 6.9 na lindol sa Bogo, Cebu. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 72 ang napaulat na nasawi habang 559 ang sugatan. Kasalukuyang binavalidate ang mga datos. Mahigit 35,000 na bahay ang nasira. Mahigit 700 na estruktura ang nawasak na karamihan ay may mga paaralan, opisina ng gobyerno. Nasa ilalim pa rin po ng state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Ayon naman sa PHIVOLCS, mahigit 7,000 na aftershocks na ang naitala. 31 sa mga ito ang naramdaman ng mga tao. Sa nakalipas na 24 oras, pinakamalakas ang naitala kaninang mag-aalas 7 ng umaga na magnitude 4.3. Pinag-aaralan na ng PHIVOLCS ang bagong tuklas na Bogo Bay Fault Line matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Matapos ang halos isang linggo, hirap pa rin bumangon ang ilang apektadong residente. Balitang hatid ni Ian Cruz. Larawan ng matinding pinsala ng lindol ang dating paraiso ni Mang Robinson sa paanan ng bundok sa Sitio Tigib, Barangay Gaway-Gaway sa San Remigio, Cebu. Nang magka-landslide, tinangay ang bahay nila at ngayoy di na mapuntahan. Wala raw bitak yung bundok dito sa lugar na ito, pero dahil nga napakalakas ng magnitude 6.9 na lindol, talagang bumagsak po yung malalaking bato at lupa mula dun sa taas. At makikita natin yung mga bahay dito na dating nasa gitna ay napunta na dito. Marami dyan sa kanila ay nawasak at hindi na pakikinabangan. Kaya naman tulong po ang hiling ng ating mga kababayan dito. Wala na. Paano wala tayong magawa? Paano po kayo magsisimula? Malapit na rin ang Pasko. Wala kayong gamit? Oo nga. Saan kami kukuha ng pangano? Wala kami trabaho. Naharangan ng sapa sa ilalim ng bundok, ilang bahay ang nawasak o tuluyang bumigay. Sa Barangay Lambusan, nawala na nga ng bahay si Adonis. Pumanaw pa ang kanyang 86 anyos na lola na nadaganan ng pader. Wala. Kinig mo ka ngayon. Sorry kayo na, wag ka na muna kuha gid. Problema pa sa San Remigio ang mga sinkhole na sa huling bilang ng LGU ay mahigit 32 na. Cebu is made up of limestone. Yung limestones, nadidissolve yan and breaks easily kapag may ulan. Although, of course, it would take several hundreds of years bago totally ma-erode. Ayon sa PHIVOLCS, i-refer daw ang mga ito sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau. Sa bayan ng Tabuelan, walang patid ang paglabas sa pantala ng mga truck na may kargang relief goods. Ilang kabataan ang tumulong sa pamamahagi ng relief goods. Ang ilang organisasyon nakarating pa malapit sa natipak na bundok makapaghatid lang ng tulong. Ang kagawad ng Barangay Cantubaon na si Orlando Mendoyo Sr. nadaganan ng gumuho ang bagong gawa nilang bahay na ipinatayo ng anak na OFW. Ang mga kaanak, magpapaskong wala ang kanilang padre de familia. Wala pa migini may bawog unsay among buhaton asa mi magsugod ana nga ulang-wala gyud 0-0 gyud. Ayon sa PHIVOLCS, patuloy ang kanilang verifikasyon sa bagong tuklas na fault na nagdulot ng lindol sa Cebu. Natagpuan ito sa Sitio Look, Barangay na Ilon sa Bogo. Ang tawag natin sa fault na to would be the Bogo Bay Fault. Una nilang namapa ang halos 200 meters, pero gumamit sila ng drone and they were able to see around 1.5 kilometers of ground fracture features. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos pamunuan ang ilang pagdinig kaugnay sa maanumalya umanong flood control projects, inianunsyo ni Senador Ping Lacson na magre-resign siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, hindi iyon nangangahulugan na titigil ang laban niya
kontra katiwalian. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Magbibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako na-distract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na ang nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag wala silang, pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na lang bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang mayroong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge, pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera. Kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies, that's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Tsaka napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Saldico. Lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng 3 kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. Mav Gonzales, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa October 30, nakatakdang magpaliwanag si Commission on Elections si Senador Chis Escudero kaugnay sa 30 million peso campaign donation sa kanya ni Lawrence Lubiano.
Nag-expect tayo na makapagsumite ng kahit na isang affidavit at the same time yung mga dokumento na sadyang nagpapatunay na yung donasyon ay binigay at ito ay hindi dahil sa pagiging contractor kundi in personal capacity. Kung ano man yung mga dokumento yan, nasa kanila na po yan, pero siyempre nasa appreciation ng Commission on Elections naman kung ito talaga ay may visa upang patunayan na hindi ito paglabag sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Bago yan, sinabi ni Escudero na bukas siya sa pagkakataong patunayan na wala siyang nilabag na batas sa pagtanggap sa donasyon ni Lubiano. Si Lubiano ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated na kabilang sa top 15 na kumpanyang nakakuha ng pinakamararaming flood control project sa bansa mula July 2022 hanggang May 2025 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay COMELEC Chairman Garcia, nauna nang nagsumite ng affidavit ang abogado ni Lubiano. Iginiit daw ng kanyang kampo na personal ang donasyon ni Lubiano kay Escudero, tulad ng ipinaliwanag niya sa House Infrastructure Committee noong September 2. Inilunsad ang kabi-kabilang mga protesta kontra katiwalian sa ilang lugar sa Pampanga at Bulacan. Kaugnay pa rin po yan sa mga maanumalya umanong flood control projects doon. Sa Bukawi, Bulacan, nakakulay itim ang mga sumama sa protesta, bit-bit ang iba't ibang placards. Hamon nila sa ilang idinadawit na mambabatas, isa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Bumibisina ang ilang motorista bilang pakikiisa sa protesta. Sa Marilao, Bulacan naman, pinangunahan ng grupo ng mga kabataan ang kilos protesta. Nakiisa rin ang mga estudyante sa rally sa Baliwag, Bulacan. Sa bayan naman ng Bulacan, nagtali ng puting tela sa labas ng kanilang mga bahay ang ilang residente bilang pakikiisa sa protesta. Nagkaroon din po ng protesta sa Santo Tomas, Pampanga. Binalot ng makapal na hamog o fog ang ilang bahagi ng Lawag, Ilocos Norte kanina. Gaya po sa Bukirin na yan, na halos nag-zero visibility na ang tanawin. Kahit sumikat na ang araw, madilim pa rin ang paligid. Kasabay po niyan, ramdam ang malamig na temperatura. Ayon sa Pag-asa, nasa transition na tayo patungo sa amihan season. Patuloy namang binabantayan ang malakas na bagyo na nasa Pacific Ocean. Isa na po itong severe tropical storm at may international name na Halong. Namataan po yan mahigit 2,000 kilometro east-northeast ng extreme northern Luzon. Nananatili namang mababa ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Magiging maayos po ang lagay ng ating panahon sa malaking bahagi ng bansa, kasama na ang Metro Manila, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Magiging maulap naman at may mataas na tsansa ng ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone sa Zamboanga Peninsula at BARMM. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang 3 estudyante ng madisgrasya ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Luna, Isabela. Chris, ano ang nangyari? Tony, posibleng self-accident ang nangyari ayon sa Luna Police. Base sa investigasyon, posibleng nadulas sa naipong baha sa malalim na bahagi ng kalsada ang motorsiklo kaya tumilapon ang mga sakay nito. May nakasabay raw na truck ang motor pero nang suriin ng pulisya ang truck, wala raw itong kahit anong gasgas. Kaya paniwala nila walang kinalaman ang truck sa insidente. Patuloy pang nangangalap ang mga otoridad ng CCTV sa lugar. Sa Pagbilao, Quezon naman, isang delivery van ang nahulog mula sa tulay ng Maharlika Highway. Base sa investigasyon, mabilis ang takbo ng truck na dumiretso sa riprap ng isang ilog. Patay ang driver habang kritikal ang lagay ng pahinante. Patuloy pa ang investigasyon. Mahigit 800 milyong pisong halaga naman ng shabu ang nasabat sa bypass operation sa Bugalyon, dito sa Pangasinan. Ayon sa PIDEA, mahigit sa 100 kilo ang mga nakumpiskang iligal na droga na nakasilid sa plastic tea bags. Arestado sa operasyon ng 40 anyos na Chinese national at 54 anyos niyang kasabwat na isang Pinoy. Nakikipag-ugnayan na ang PIDEA sa Bureau of Immigration para alamin kung iligal na nakapasok ng bansa
ang Chinese national. Nakumpiska rin sa mga sospek ang isang van, cellphone at 5 milyong pisong budol money. Inaalam pa kung saan galing ang mga iligal na droga. Walang pahayag ang 2 sospek. Kita ang patay-sinding reverse light ng MPV na yan sa Makati City. 70 araw sinuspinde ng Department of Transportation ang lisensya ng driver na yan dahil sa posibleng paglabag sa Land Transportation and Traffic Code. Bawal din po sa ilalim ng Presidential Decree 96 ang paglalagay ng mga flashing device tulad ng blinker sa mga sasakyan. Pinadalhan na rin ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng sasakyang nahuli ka. Pinapupunta po siya sa tanggapan ng Land Transportation Office sa Biyernes para magpaliwanag. Kailangan din daw niyang dalhin ang sasakyan para ma-inspeksyon. Arestado ang 2 nireklamo ng pangingikil sa isang Koreano at kanyang pamilya sa Quezon City. Ang modus ng mga suspect, magpanggap na kaya nilang mag-ayos ng working visa at iba pang dokumento ng mga biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Sa loob ng Camp Karingal, inaresto ng pulisya ang isang babae at isang lalaki na inireklamo ng pangingikil sa isang Koreano at kanyang pamilya. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, mapapasuna ang working visa ng Koreano, kaya niya kinuha ang serbisyo ng 2 na nakilala sa social media. By June 2025, na-contact nila itong suspect natin, nagkaroon sila ng deal, transaction, etc. And nag-release sila ng paunang bayad na 168,800 doon sa ating suspect. Plus yung passport and additional documents para doon sa processing nung kanilang working visa and alien certificate of registration. Halos 3 buwan daw ang lumipas, pero wala pa rin silang natatanggap ng mga dokumento. Nang i-verify sa Bureau of Immigration, doon na-discover na walang application na isinumite. Nagsumbong na sa pulisya ang biktima matapos magpadagdag ng bayad ng mga sospek, kaya naikasang entrapment operation. Itong ating Korean national na complainant, gusto niya nang bawiin yung pera, tapos yung kanilang passport. Pero itong ating mga suspect is ayaw nang i-release. And sinabihan sila na magbigay na lang kayo ng additional 70,000 para mag-push through na itong ating processing ng inyong working visa. Nabawi mula sa mga suspect ang mga dokumento ng biktima, gaya ng passport at alien certificate of registration. Sa imbestigasyon ng pulisya, may iba pang posibleng nabiktima ang mga suspect sa parehong modus na hinikayat pa nila magsampa ng reklamo. Yung sa lalaki is, ang pakilala niya is a nephew of a high-ranking police officials. Sa lahat ng mga conversation na nakita namin doon sa kanyang cellphone, laging yun ang pambungad niya. May contact daw sila allegedly doon from the inside ng Bureau of Immigration. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na sinampanan ng reklamong robbery, extortion at usurpation of authority. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, humabol na sa pagpapakarga dahil may oil price hike muli bukas. Ayon sa ilang oil companies, may 80 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel. 20 centavos naman ang itataas ng gasolina. May dagdag din po na 20 centavos sa kada litro ng kerosene ang Shell, Caltex at Sea Oil. Dahil sa oil price hike bukas, tinatayang magiging halos 50 pesos hanggang mahigit 66 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Mahigit 50 pesos hanggang halos 71 pesos naman ang gasolina, habang mahigit 73 pesos hanggang halos 90 pesos ang kerosene. Happy Monday mga mare at pare! Isa si Kapuso star Rochelle Pangilinan sa mga mapapanood ngayon sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival 2025. Kabilang si Rochelle sa cast ng pelikulang Child Number 82. Ayon kay Rochelle, espesyal sa kanya ang kanyang role roon bilang isang nanay. Siksik din daw sa aksyon, comedy at drama ang kanilang pelikula na dapat panoorin ng viewers. Marami rin daw natutuhan si Rochelle sa paggawa niya ng pelikula. Full support naman sa premiere night ng film sina Kapuso stars Sania Lopez at Andrea Torres. Huli cam sa Dasmariñas, Cavite,
Hinintay ng mga motoristang yan ang green light sa Salitran intersection. Kabilang po dyan ang isang pampasaherong jeep na papasok sana sa main road. Maya-maya, biglang sumulpot ang isa pang pampasaherong jeep at sinalpok ito. Naararo pa ang jeep ng ilang metro. 8 ang nasaktan sa aksidente na binigyan po ng pangunang lunas ng City Rescue Group. Hawak na raw ng Traffic Investigation Office ang kopya ng CCTV video para sa investigasyon. Nanawagan ang UP National College of Public Administration and Governance na mas lawakan pa ang investigasyon sa maanumalya umanong flood control projects. Bukod daw kasi sa ghost projects, mayroon din daw shadow flood control budget. Balitang hatid ni Darlene Kai. Sa gitna ng pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects, tila may hindi raw tayo napapansin. Sa pag-aaral kasi ng UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG, tip of the iceberg pa lang daw o kakarampot na bahagi pa lang ito ng mas malalim na issue sa korupsyon. Bukod daw sa mga pondong nakalaan para sa flood management program ng DPWH, may 115.26 billion pesos na flood control budget na tinawag nilang shadow flood control budget. Tinamit lang namin yung term na shadow kasi ang nakikita lang yung flood management program. Sa budget kasi ng DPWH, meron silang flood management program. At doon lang nakafocus, yun yung 250 billion. Pero meron din silang yung tinatawag na Convergence and Special Support Program. No? At nandun, sa loob nun, may mga iba-ibang programa. Ang sabi ng UP-NCPAG, tuloy-tuloy ang paglaki ng shadow flood control budget mula 2022 hanggang 2025. Karamihan daw sa pondong yan nakalaan para sa pagpapagawa o maintenance sa mga dike, revetment, riverbank protection, drainage system at iba pa. Ipinapakita raw nito ang malaking bahagi ng flood control spending ay nangyayari sa labas ng pangunahing programa para rito. Dagdag ng UP-NCPAG, pwedeng maituring na flood control projects ang mga kalsada. Malinaw raw na nakasaad sa General Appropriations Act o GAA na ang lahat ng road infrastructure projects ay dapat mayroong sapat na drainage system at isinasaalang-alang ang mga pag-ulang dulot ng climate change. Kaya sa loob ng maraming dekada, ipinatutupad daw ng DPWH ang pinakamalalaking flood control project sa bansa sa pamamagitan ng mga proyekto sa kalsada. Ngayong 2025, 541.98 billion pesos ang budget para sa road programs. Practically, yung road construction is the single biggest investment natin for flood reduction, no? But it is not really reported as such, di ba? Kasi nakafocus lang doon sa mga dikes and dams, when in fact sa batas nakalagay na ang mga kalsada ay para talaga din mabawasan ang pagbaha. Dapat din daw tignan ang mga tulay na iniutos sa GAA na dapat ay kakayanin ng epekto ng lindol at ibang kalamidad. Tuloy-tuloy rin daw ang paglobo niyan mula 20 billion pesos noong 2011 hanggang 248.8 billion pesos ngayong 2025. Yung mga probinsya na may mga pinakamaraming number of projects na flood control, sila din yung mga probinsya na may pinakamalaking damage, no, from the different disasters. Kung talagang ang pagbuo ng mga projects na yun is to reduce, dapat mababawasan din, di ba, yung impact. Pero sa data na nakita namin, walang ganung epekto. Halimbawa, ang Albay na nagbuhos ng mahigit 16.2 billion pesos para sa 273 flood control projects mula 2018, nagtala ng pinakamalaking pinsala sa infrastruktura sa bansa na nagkakahalaga ng 7.3 billion pesos sa loob ng 6 na taon. Panawagan ng UP-NCPAG, lawakan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang investigasyon. Dapat din daw siguruhin ang pagpapatupad ng mga pangmatagalang reforma para mapigilan ng korupsyon sa mga programang may kinalaman sa infrastruktura. Opisyal na raw ipinadala ng UP-NCPAG ang findings sa kanilang pag-aaral sa DPWH. Plano rin daw nilang magsumite sa ICI. Sa isang mensahe, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya pa nakikita ang item sa 2025 budget. Pero irerekomenda raw niya sa ICI na siyasatin ito. Isasama rin daw niya ito sa sarili nilang investigasyon sa ahensya. Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Lord, please send some help. Nakatutok po ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagsasaayos ng mga heritage site na napinsala ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. At live mula sa Medellin, Cebu, may ulot on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Connie, nagsagawa ng initial inspection sa mga nasirang simbahan ang ilang concerned agencies. Kahapon, naging emosyonal ang ilang deboto sa pagdalo sa unang Sunday Mass matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Matindi ang tinamong danyos ng simbahan kaya sa ground isinagawa ang misa sa ilalim ng mga tent. Sa kanyang homily, binigyang diin ng parish priest ang mahigpit na pananampalataya sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kahapon din nagsagawa ng inspection sa nasirang simbahan. Kabilang itong experts na affiliated sa International Council for Monuments and Sites. Nagsagawa rin ng rapid assessment ang mga taga-National Historical Commission of the Philippines o NHCP sa simbahan. Parte ito ng pag-assess nila sa damage sa nangyaring lindol. Makikipag-usap pa ang pamahalaan sa Archdiocese of Cebu hinggil sa posibleng restoration ng simbahan. This is almost like a condition that you would have seen in Bohol in 2013. Actually, I believe that perhaps you could make a comparison between this and Loay. Loay lost its facade, yes. But I believe that there is more damage here than just that. So, but definitely with this church, we'll see and investigate exactly what's going on structurally. As of now, we just want to know kung ano yung extent of damage, and yung purpose nito is makagawa din ng development plan or yung reconstruction plan, and how do we reconstruct this. So yun yung pag-uusapan and pagpaplanuhan. Connie, inihahalin tulad ng mga opisyales ang nangyari sa ngayon sa mga plano rin noon noong 2013 earthquake na sumira rin sa ilang mga heritage churches sa lalawigan ng Bohol. Pero anila, mahaba-haba pa ang proseso at nangailangan ito ng kooperasyon ng lahat ng sektor. Connie? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Samantala, nangingibabaw ang bayanihan at kabutihan ng ilang Pilipino. Kasunod pa rin po yan ng magnitude 6.9 na lindol sa Northern Cebu. Kwento ni News Cooper Genevieve Abelgas, Caminero, may isang lalaking nag-abot ng 19 pesos sa kanilang donation drive sa Cebu City. Tinanong pa raw ng lalaki kung may fundraising pa sila ngayong araw dahil gusto raw niyang bumalik para mag-donate ng mga damit. Naantig si Genevieve at mga kapwa niya volunteer sa kabutihan ng lalaki. Ang isang sari-sari store owner naman ipinamigay ang mga paninda niya sa mga kapitbahay sa Bogos City na epicenter ng lindol. Pare-parehas na nawasak ang kanilang mga bahay sa barangay Pulambato. Sabi po ng may-ari ng tindahan, mas mahalaga raw na nakaligtas sila at may makakain silang magkakapitbahay. Update naman tayo sa mga naitalang aftershocks at mga lumitaw na sinkhole halos isang linggo matapos po ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kausapin po natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Ilang aftershocks na ho ba as we speak ang naitala matapos po itong magnitude 6.9 na lindol? So as of 10 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 7,092 aftershocks following the magnitude 6.9 earthquake last September 30. So out of these 7,092, around 31 were felt events, and ang pinakamataas na magnitude is magnitude 5.1. So normal po na maraming aftershocks after a major quake, pero over time humihina at kumukonti po ang number habang bumabalik sa normal ang stress sa fault. Bago ho ba itong sinasabing bugo na ano po no na nakita ho nating fault line, at ano ho ang nangyayari ba, pa-explain lang po sa atin kapag nagkakaroon ho ng panibagong fault sa isang komunidad na, no? Ano ho ba ito madalas na nangyayari? Okay, so may yung team natin ay na-identify yung fault that produced the magnitude 6.9 event. Ito yung
Bogo Fault. So as of now, nakapagmapa na po sila ng around 6 kilometers. But a big part of this fault ay nasa dagat. Kaya tinatawag natin yung Bogo Bay Fault kasi ang epicenter ay nasa dagat din. Now, most of Cebu is made up of limestone. So mahirap ma-identify yung fault na to kasi yung limestones kasi, in limestone areas, yung limestone would dissolve in and would erode easily. So, nag-create ito ng sinkholes, caves, and cracks that can hide or erase the fault markers or the fault traces. So, again, with the Magni 6.9 event, nagpakita ulit sa atin yung Bogo Bay Fault. Walang activity ito for the last since 1600s. Okay. And so it means that wala activity for the last 400 years. Okay, pero just to be clear, meron na rin ho kayong nakita sa inyo pong mapa ng Bogo Fault, pero hindi lang siya evident until now. Well, may mga linear features tayong nakikita, but then again, kapag sa limestone areas kasi, this can be mistaken as limestone features. Meron pa ho ba tayong mga iba pang sinisiyasat sa ngayon? Sa iba pa hong area, sabi ninyo na madalas po sa limestone is very dangerous po ito dahil sabi nyo nga, kumbaga, hindi ganun katibay. Yes po, again, marami pong areas tayo na may maraming limestones. Ito rin yung nangyari sa Bohol. Nagkaroon ng, Bohol is made up of limestones and basically, during the Magni 7.2 event, nagkaroon po ng strong shaking and naglabasan yung mga sinkholes natin. Yung mga sinkholes andyan na yan. Partly covered lang siya ng sediment and as a result of the strong shaking, nagbagsakan yung soil cover. So, ang rekomendasyon po ninyo ay hindi na pabalikin yung ilan po sa mga residente dyan. Pwede ho ba malaman yung update kung ano na ho ang napag-usapan po ninyo? Well, along that trace, ang recommendation po natin after natin na-identify yung Bogo Bay Fault ay dapat walang structure on top of the fault. Yun din naman sinasabi natin for other faults in the country. Dapat may buffer zone tayo on both sides of the fault which is 5 meters. Now, yung mga tao naman na nag-evacuate for example, depende po yan sa assessment ng kanilang ng LGU. So, dapat siguraduhin nila bago sila bumalik sa kanilang mga tahanan na matatag at ligtas ang kanilang mga bahay. Lalo na kung may bitak o gumagalaw ang lalo na kung may bitak. So they really have to consult their municipal or city engineers and seek for their advice. Kasi para sa amin, structurally compromised buildings should not be reoccupied unless certified safe by structural engineers. Sir, gayon po nga, syempre may mga developments na bago. Meron na rin ho ba tayong mga direktiba mula po sa inyo pong tanggapan para sabihin na natin mas maging maayos po yung urban planning kung sakasakali dun sa hindi pa ganun ka-develop na mga areas na meron po tayo ngayon at maabisuhan kung talaga hong ito'y ligtas o hindi? Yes, tama kayo. Again, magandang kami po, yung discovery ng Bogo Fault is very important. Since it's clear now what is the source of the event that produced the magnitude 6.9 event. Hindi na ito unknown fault. And itong pag-identify din natin ng Bogo Fault can also make planning more accurate since we'll be able to update our active faults map and mabigyan ng advice ang mga LGUs kung saan nandoon ang fault at paano ito maiwasan kapag nagpapatayo ng bahay, paaralan, and other critical infrastructures. Okay. Sabi po ni DOST Secretary Renato Solidum, kung sa West Valley Fault po nangyari, yung kasing lakas na lindol, libo-libo po ang posibleng nasawi. Bakit po kaya niya ito nasabi? Ano po ba ang nakikita ninyong koneksyon? Okay, kasi based on the MMR study kasi that was conducted in 2004, in the event of magnitude 7.2 event, earthquake, around 33,000 ang maging casualty. Now, kapag 6.5 naman ang mangyari sa West Valley Fault, it would be around 23,000. Yung magnitude dito is 6.9, so it should be probably between 23,000 to around 33,000 ang maging casualty because this is magnitude 6.9.
Okay, so kailangan pa rin po syempre natin na patuloy na magkaroon ng mga duck cover and hold and other exercises pa rin po, sir. Yan po ang ating antabayanan pa rin para mapatuloy po natin. Maraming salamat po sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po. Yan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Matinding teamwork at koordinasyon ang ipinakita ng iba't ibang Dragon Boat team sa 2025 PDBF Philippine Dragon Boat Regatta sa Manila Bay. Third leg na yan ng kompetisyon na pinaglaban-labanan po ng 26 na team. Ayon sa Philippine Dragon Boat Federation, ito ang magiging basihan ng national rankings at pagpipilian kung sino ang magiging pambato ng bansa sa World Championships. Ayon sa ilang atleta, bukod sa pagiging sport, epektibong ehersisyo ito para mapabuti ang kalusugan. Ano man daw ang edad o kasarian, pwede sa Dragon Boat Racing basta't handang sumailalim sa training. Para mas matulungan ng Filipino designers, magkatuwang ang Fashion Aid Philippines at Department of Trade and Industry sa programang Malikhaing Pinoy, The Grant 2025. Ibinida roon ang iba't ibang kasuotan, accessories, bags at furniture na proudly Pinoy made. Balitang hatid ni Von Aquino. Nagtagisan sa creativity at talent ang mga Filipino designers sa paggawa ng mga kasuotan, accessories, bags at furnitures sa Malikhaing Pinoy The Grant 2025 na ginanap sa Intramuros, Maynila. Kabilang sa entry sa ang Violeta accent chair ni Dea China na ito, nagawa sa hand-woven abaca rope katuwang ang basket makers ng Antiquera, Bohol. Ang damit na igurotak ni Ira Longshab na tinahi gamit ang tela mula sa Benguet. Ang gugma baby doll dress ni Hil Salazar na gawa mula sa taso at Naya bag ni Kiko Quintanar na crafted mula sa kahoy at dinisenyuhan ng shell. Ang patimpalak ay inorganize ng Fashion Aid Philippines, isang non-profit organization na layong tumulong sa blooming creative designer sa bansa, katuwang ang Department of Trade and Industry sa pamamagitan ng Malikhaing Pinoy program. Itong The Grant, para bang in-expose niya yung creativity ng mga Filipino. So it's a platform wherein if you're a young designer, and if you want to join, put your work out there, yun yung pinaka-purpose nito. It's really honoring the creativity of Filipinos. Kabilang sa criteria for judging ay ang creativity, global appeal, execution and technical skill, originality at marketability. Mula sa daan-daang applicants nationwide, 20 sa kanilang itinanghal na finalists. Part dun is mentorship program. Gina-guide sila to mold them. Siyempre, pag nag-apply sila, they're raw talent. So, binibigyan namin sila ng advice on what to do, yung design directives, on how to do it. Present sa awarding ceremony si First Lady Liza Araneta Marcos na ayon sa Fashion Aid Philippines ay nagpakita ng buong suporta at tumulong para maging accessible ang local fabrics sa mga designer. Present din ang renowned Filipino fashion designers na sina Ino Soto na isa sa judges, Francis Libiran, Paul Cabral at Michael Leyva. Dumalo rin sa event ang mga miyembro ng Diplomatic Corps at si GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozon Valdez. Ang nagwaging grand winner ay si Dea China na lumikha ng Violeta accent chair. It's actually inspired by my lola. And I think na it's based sa story namin na I was raised by a single mom. So, yung inspiration ko is them. I think that I want to challenge myself. It's hard to make a chair. Nakatanggap siya ng 1 million pesos at Australia Study Grant mula sa Embahada ng Australia. Nagbigay rin ng tour at study grant sa mga embahada ng Australia, Malaysia at Japan sa mga piling finalists. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Apektado rin ang mga sanggol ng malakas na lindol sa Cebu. Cecil, ano raw yung mga pangunahing pangangailangan sa inyong probinsya ng mga sanggol? Oni, breast milk o gatas ng ina ang kailangan ng mga sanggol dito sa Cebu. May grupo sa University of Cebu na nag-organisa ng donation drive na nangolekta ng human breast milk. Ang problema, pahirapan nga lang daw sa pagbiyahe na posibleng abutin ng 9 na oras dahil sa malalang traffic.
Paalala naman ng National Nutrition Council, hindi inirerekomenda ang pagdodonate ng formula milk tuwing may sakuna o kalamidad. Mas delikado raw ito sa kalusugan dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mga sterilized na mga bote. Hindi pa man nag-iisang buwan bilang Senate President, umuugong ang usap-usapang papalitan si Senador Tito Soto. May ibang mungkahi naman si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para maibalik daw ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Umuugong sa social media ang rigudon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa pananaw ng aking mga kasamahan, nagkukulang din siya sa leadership. Laging ganyan naman sa Senate. Kung sino yung merong majority, kung sino yung merong 13, at least 13, pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng kung sino man yung merong 13. Si Senador Win Gatchalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutol daw sa anumang galaw ng minority gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag-take over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay krimen ng mga Duterte sa isang biased at mapanlinlang na umano'y transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate Minority. Sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mungkahi si Cayetano. Dapat daw mag-resign na lahat, mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista at magdaos ng staff elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sinumang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power pa raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayag ang Malacanang, Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate President Tito Soto na very confident siya sa suporta ng mga kapwa-senador sa kabila ng ugong na pagpapalit ng liderato. Kaugnay naman po sa panawagang snap election, si Senador Alan Peter Cayetano, wala raw itong constitutional o legal framework. Sabi naman ni Senador Ping Lacson, hindi sagot ang snap elections para mabalik ang trust o public trust sa gobyerno. Dapat daw ay matiyak ang pagpaparusa sa mga sangkot sa katiwalian. Payag naman si Senador Erwin Tulfo sa snap elections. Pero anya, posible ba raw yun sa ngayon? Kailangan daw ng batas para ponduhan yon. Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na may ilang retiradong sundalo na nanawagang bawiin ng AFP ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Browner, nangyari raw yan noong kasagsagan ng malawakang rally kontra katiwalian noong September 21. Ayon daw sa mga retired na sundalo, may ibang mas karapat-dapat maging Pangulo pero hindi naman tinukoy kung sino. Gayunman, tiwala raw si Browner na walang aktibong sundalo ang sumang-ayon sa panawagang yan. Inireport na rin daw ito ni Browner sa Pangulo at sabi raw ng Pangulo, malaki ang tiwala niya sa AFP. Ganyan din ang naunang sinabi ng Malacanang nang lumabas ang usap-usapang may kudeta laban sa Pangulo. Nauna nang itinanggi ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na may nagbabalak ng kudeta sa AFP. Lord, please send some help. Lima ang nasawi sa bayan ng Tabogon kasunod ng matinding lindol noong nakaraang linggo. Kamustahin na po natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, matinding pinsala rin ang tinamo nitong Tabogon Port dito sa Northern Cebu matapos nga yung malakas na lindol. At Connie, makikita naman natin talagang wasak itong kalsada papunta nun nga sa rampa nung kanilang pier dito sa Tabogon. Ang bahagi naman kung nasaan nga itong
substation itong Philippine Coast Guard ay talagang bumagsak at pa-high tide pa lang kanina, pero dahil nga mababa yung bahaging kinaroroonan ng gusali ay napasok na rin ng tubig ang tanggapan. Mas mataas pa nga ang tubig nito ngayong nasa peak na ang high tide. Napansin din natin na yung boardwalk ay lundo na yung gitna, pero yung dulo nito patungo sa isa pang park ay tuluyan na nga naputol ng malakas na lindol. Katabing bayan lamang, Connie, itong Tabogon ng Bogo City, ang epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. 5 ang nasawi sa bayang ito ng Tabogon base nga sa tala ng pamahalaang panlalawigan. 4 sa kanila ang nasawi sa pagguho ng mga malalaking bato sa bundok sakop ng Barangay Pio. Kabilang nga sa nasawi ang lola, kapatid at 9 na taong gulang na babaeng anak ni Jomar Brigoli. Naiyak nga si Jomar na ikwento ang pag-rescue sa kanyang anak. Anya, napinsala na nga ang paa ng kanyang anak na mahugot niya ito. At nagtatanong pa nga daw ito kung makakalakad pa ba siya. Nadala pa sa infirmary ang anak at kapatid, pero agad din silang nasawi. Umaasa naman sila magkakaroon ng relokasyon dahil nga delikado na ang sitwasyon doon sa kanilang lugar. At Connie, yun nga talagang yung mga napuntahan natin doon sa mga naguhuan yung bahay, talagang relokasyon ang nais nilang mahingi sa DSWD at sa iba pang ahensya ng pamahalaan. At ito namang mga taga Coast Guard, Connie, talagang mataas talaga yung tide ngayon, kaya lubog na lubog yung kanilang tanggapan. Nakausap natin yung ilang personnel nila at ang sabi wala na nga daw gamit dito at umaasa din sila syempre na makukumpuni din kaagad itong kanilang pantalan sapagkat yung Coast Guard dito ay kabilang sa mga nagbibigay ng maritime security sa pagitan nito ng isla ng Cebu at sa isla ng Leyte. Connie? Maraming salamat, Ian Cruz. Living and looking fabulous ang ilang kapuso stars sa kanilang Paris Fashion Week eras. Slaying the streets of Paris, si Gabby Garcia suot ang Filipino designers. Extra special ang moments dahil mala personal photographer ang boyfriend na si Khalil Ramos. Mawawala ba naman ang French classic na croissant? Kasama rin ang perfect croissants sa Fashion Week galore ni Max Collins. Good food at good company sa pagitan ng mga show. Blonde Reyna naman ang Fashion Week eksena ni Michelle D. Tuloy daw ang hashtag Dora in Paris escapade niya. Sa runway show ng isang sportswear, nakasama rin ni Michelle si It's Showtime host Ann Curtis. Pati na ang EXO member na si Kai. Close kay Sparkle star at ex-PBB housemate Will Ashley ang isa sa mga special guest sa kanyang first solo concert this October. Yan ay walang iba kundi ang other half ng Wilka na si kapamilya ex-housemate Bianca De Vera. Kinumpirma yan ng Stage Nova Entertainment na producer ng concert ni Will. Expect na layag sa kilig on stage ang Wilka. Aside from concert stage, may dapat ding abangan ng shipper sa TV and big screen. Magkakasama rin kasi sina Wilk at Bianca sa series na The Secrets of Hotel 88 at upcoming movie na Love You So Bad. Samantala, ito na, kanya-kanyang entry ang mga estudyante para i-level up ang World Teachers Day na ipinagdiwang po kahapon. Sa Iloilo, ang karaniwang makolesterol na regalo naging guilt-free at good for the heart dahil sa pakulo. Ito na nga, shining! At ayan kumikintab-kintab sa mantika ang inihanda ng beloved student si Teacher Riza. Kapalihan sa Oton National High School. Isa-isang tinanggahan ni Ma'am ang mga tali. Pero ang nakabalot, hindi pala lechon, kundi, estudyante, Ma'am! Hindi man crispy lechon ang tumambad, malulutong na tawa naman ang hatid ng paandar. Pagkatapos niyan, inabot naman daw ni na classmates ang totoong gift para kay Ma'am Riza. Ang prank video ni Youth Cooper Lian Cordova, 4.5 million na ang views. Trending! Sayang, hindi lechon, pero mas maganda yata na nakahinga kaya siya. Surprise! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.